Welcome to my channel. Ngayon po ang sasagutin natin sa ating vlog na to ay ang tungkol sa marriage contract at marriage license. Napakarami na pong comment ng ating topic na yan. So, kukuha po tayo uli ng 5 questions para sagutin. I hope makatulong po itong mga tanong na ito na ating sasagutin sa inyo. Okay, ang unang tanong po natin, magpapakasal po ako sa China. Doon po gaganapin yung kasal. Ano po yung mga kailangan kong daling dokumento? Ito po yung isa sa ating nag-comment. Number 1 po, syempre po yung birth certificate ninyo, Senomar po, yung certificate of no marriage. Syempre po yung passport po ninyo na dadalhin. Of course, kung kayo po ay 24 below, kailangan may parents advice or consent. Okay, ito pwede nyo rin po itong dalhin. Pero lahat po ng ito ay kailangan nyo pong pa-red ribbon. Ibig sabihin, authenticated by DFA para po ito ay kanilang tanggapin. I hope madala nyo po ito ng kompleto, original, at authenticated po by DFA para ito po ay tanggapin naman sa kanilang bansa. Ikalawang tanong, ikinasal po ako sa kasalang bayan. Ano na po ang susunod kong gagawin? Okay, sis, kinasal na po kayo sa kasalang bayan. Ang dapat niyo pong gawin ay pumunta po kayo sa LCR kung saan po siya narehistro. Okay, yung local civil registry na to ang magsasabi sa inyo kung kayo nakarehistro na po. So, try to check. Punta kayo sa LCR, tanungin niyo yung nagkasal. Saan po ba narehistro yung kasal namin? Supposedly, kung saan kayo kinasal, doon po dapat marehistro sa local registry na nakakasakop kung saan ang lugar kung saan kayo kinasal. And then, humingi po kayo ng certified true copy. Pagkahingi niyo po ng certified true copy, may babayaran po kayo dyan na minimal. Siyempre po, may form din kayong kailangan sagutin. And then, bibigyan na po kayo ng certified true copy ng local civil registry. Hindi po ganun katagal kumuha kasi nagtatanong yung iba, matagal po ba bago makuha o ma-receive? Hindi po. Minutes lang po yan, makukuha nyo na po yan. At saka kailangan po sana personal kayong kumuha para wala po kayong maging problema. If ever naman po, hindi talaga kayo pwede dahil may trabaho kayo, pwede naman po na magkaroon kayo ng representative and then magkaroon po kayo ng special power of attorney or authorization. So, kung ano po yung kaya nyo maibigay para po yung pupunta naman po doon kung wala kayo ay i-accommodate naman po nila. Don't forget po na kapag kayo magpapapunta ng tao, padala po kayo ng ID niya at syempre po ng ID ninyo. Okay, ikatlong tanong po. Kinasal po kami sa mayor. Kasalang bayan po ito. Okay, parang yung ikalawang tanong din, ano? Kasalang bayan din. Okay, yung baptismal certificate lang po ang hiningi sa amin bago ang kasal. Valid po ba ang kasal namin? Okay, ang sagot ko po dyan ay ganito. Gaya po sa ikalawang tanong, syempre para malaman nyo rin po, tingnan nyo muna yung local civil registry nyo. Kung halimbawa po siya po ay naparehistro, abay valid po yun. Lalo na kung lumabas po ang PSA copy ng marriage contract or certificate of marriage, talaga pong valid ang kasal ninyo. Hindi ko po alam bakit kayo nagtatanong kung invalid. Dahil ba kulang po yung requirements nyo? Kayo rin naman po ang pumayag para makasal kayo. So, I don't know kung ano pong reason nyo sa pagtatanong. Pero mas effective po, mas okay, mas magandang gawin to check the LCR and the PSA office. Ika-4 na tanong. Nasa abroad po ang fiancé ko. Filipino kami pareho. Paano po namin naayos yung marriage license? Kaunting araw lang po ang kanyang bakasyon. Okay. Supposedly, sana hanggat maaari, dalawa kayo. Kasi sa totoo lang naman po, wala nang pong i-accommodate na iisa lang. So, try na maghanap ng paraan para makakuha na medyo mahaba-habang bakasyon. I think siguro mga 20 days is enough na. Para doon sa mga nagpa-process. Pero, syempre po, kailangan nyo rin po i-check kung yung seminar ay aabot po ba siya kung darating at doon sa petsa ng kasal niya. Yung pag-iintay nyo po. Pagdating niya at pag-iintay, kung pasok po yung petsa ng kanyang pagbabakasyon, pasok rin po ba ito sa petsa ng kasal nyo? Halimbawa, yung bakasyon niya is 20 days.
magpa-process kayo ng lisensya, and then afterwards, iintayin nyo po yun, process naman po sa church. So, tignan nyo po kung kakayanin. If ever po magka-problema kayo dito, ang Kara Events Philippines ay nagsaserve din po para matulungan kayong mapabilis at maging maayos. Okay, ikalima po, foreigner ang fiancé ko. Pwede po bang ayusin ang marriage license nang wala pa siya? Ang sagot ko po doon ay hindi po. Kasi po, aantayin po natin ang kanyang pagdating dahil meron po isang requirement sa foreigner na kailangan yung stamp ng passport. So, kung yung passport niya ay dumating na siya, makikita po kung ilang days na siya dito sa Pilipinas o kadarating lang ba niya, ilang araw na ba siya, ilang linggo na siya dito sa Pilipinas. So, hanggat maaari po kung magbabakasyon po ang foreigner para pakasalan kayo, at least ay umabot po kayo ng 10 to 15 days para hindi po kayo mahirapan. Okay, pag ang problema niyo naman po ay foreigner ang mapapangasawa niyo po, pwede po kami tumulong sa dokumento na kakailanganin niyo po. Okay, kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Kara Events Philippines, hit the bell button para makareceive po kayo ng aming vlog. Thank you so much po sa mga nag-iintay ng mga vlog namin. I hope nasasagot naman namin kahit papano ang mga comments nyo. Sana nakuha ko po yung mga ibang comment na very important na nag-iintay sa akin ng sagot. Thank you so much.